We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Pagbundol ng pickup sa isang batang patawid sa kalsada sa Batangas City, nahuli ka. Lalawigan ng Batangas isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever. Mahigit 13 bilyong pisong danyos na itala ng Batangas Provet. Ilang jeepney at tricycle driver ikinatuwa ang ipatutupad na big time oil price rollback bukas. Pero taas presyo sa langis posibleng maranasan sa susunod na linggo. At ilang Batanggenyo hati ang reaksyon sa pahayag ng isang senador na bawasan ang mga holiday sa bansa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever o ASF. Ang kabuuan ng balitang yan, abangan mamaya. Nahuli kam ang pagbundol ng isang sasakyan sa isang batang patawid sa kalsada sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Pasado alas 8 ng umaga nung Sabado, madalang ang mga sasakyang dumadaan sa barangay road na ito na sakop ng Purok 7, Barangay Bulbok, Batangas City. Pansinin ng isang tricycle lulan ang mag-aamang umano'y nangangalakal ng bote at bakal. Tumigil sandali sa gilid at isa-isang bumaba ang mag-aama mula sa tricycle. Mapapansin na pumasok sa eskinita ang dalawang batang sumunod sa kanilang ama. Sa sunod na kuha ng CCTV, makikita ang paparating na pickup truck at ang mabilis na pagtakbo ng bata palabas ng eskinita at biglang nabangga na ito ng sasakyan. Sa CCTV footage, makikitang agad ding binuhat ng ama ang bata at isinakay sa naturang pickup. Ayon kay Aling Cory na residente sa lugar, nakita na lang niyang duguan na ang bata at hindi na nakita ang mga sumunod na nangyari. Ay di nakita ko na lang nakahiga yung bata na parang komisal. Yun lang makita ko na talaga hindi ko na kinayang tingnan. Sa totoo lang ako'y takot. Yung po hindi po naman accident prone. Ngayon lang po ako nakarinig na meron doon na aksidente. Hindi pwede magbilisan ang mga sasakyan at talaga naman pong hindi talaga po yun nakakarinig pa ako na may report na yun doon po may aksidenteng nangyari. Patuloy pang inaalam ng barangay kung taga saan ang nakabanggang pickup, gayon din ang mag-aama. Wala raw nag-report o nagreklamo sa kanilang tanggapan maging sa pulisya. Panawagan ng pamunuan ng barangay sa mga residente hinggil sa mga kaparehong insidente. Pagkagayaan po may mga aksidenteng umagaw ng buhay, sana po ay ma-report. Yung nakabangga ay inasikaso naman agad po yung pangyayari. Kaya siguro po walang report na naitala sa amin dito sa barangay. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang nakabanggang sasakyan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ikinatuwa ng ilang jeepney at tricycle drivers ang ipatutupad na big time oil price rollback bukas, August 13. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Umiikot sa ilang paralan sa Lipa City si Sandy Boy gamit ang motorsiklo para magbenta ng ice cream. Ngayong araw hindi pa niya ipina-full tank ang kanyang motorsiklo dahil bukas na niya sasamantalahin ang malaking bawas presyo sa gasolina. Malaking bagay na rin daw para sa kagaya niyang araw-araw kumukonsumo ng langis tuwing nagkakaroon ng bawas presyo. Malaking tulong din po yun para sa hanap buhay, makakatipid. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, asahan ang 2 pesos and 45 centavos sa tapya sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 90 centavos sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 40 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Bagay na malaking ginhawa raw para kay Nelson. Ibig sabihin daw kasi nito ay mailalaan pa niya sa ibang gastusin ang dapat sanay pang gasolina. Mas magaling ho yun pagka gano'n, sa katulad namin mamimili ng buti
Malaking pabor ho sa amin yun. Pambaon din ng mga bata. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, demand-related ang dahilan ng rollback bukas. Mga economic indicators na pinakikita ng malalaking bansa, kamukha po sa China, nag-drop yung kanyang imports ng oil. And then yung US Fed rate na interest rate, dinidelay nila yung pag-cut kasi yun ang ginawa nilang reason para i-address yung inflation. Pero ayon sa DOE, nananatiling magalaw ang presyo ng langis kaya hindi raw tiyak kung hanggang kailan ang pagro-rollback. May posibilidad raw kasi na may pagtaas sa mga susunod na linggo kapag nagtuloy-tuloy ang tensyon sa Middle East. Isang major reason yun kung bakit minsan tumataas ang presyo kasi yan yung mga lingering factors, yung mga geopolitical factors na nangyayari sa Middle East. I-manage lang yung expectation natin dahil magalaw ang presyohan at hindi naman nasusolusyonan yung mga kadahilanan. So, i-monitor na lang po natin at habang yun nga may rollback, samantalahin po natin. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ilang araw na naantala ang pagsasagawa ng census sa iba't ibang bayan sa Batangas dahil sa kakulangan ng materyales. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nakumpleto na ang 29 na bayan at 5 lungsod sa Batangas na pinagsasagawaan ng Census of Population and Community-Based Monitoring System o PAPSEN-CBMS. Pero ayon sa PSA Batangas, may dagdag bawa sa bilang ng nasa 2,400 enumerators. Kulang pa rin daw sila sa tao. Oo, yun yung estimated natin. Hindi natin masabi kasi may nagbaback out, may pumapalit. So, yun. 10 bahay ang target na mapuntahan ng isang enumerator kada araw. Ang mga nakuhang impormasyon ng data collector, diretso na sa system nila. Habang may natatapos, nagpa-process at the same time, may nag-enumerate. So natatapos yung enumeration, natatapos yung processing para ready na kaagad yung data. At dahil atrasado ang pagsisimula ng census sa maraming bayan sa Batangas, posibleng ma-extend ang pagbabahay-bahay hanggang Oktubre na dapat ay hanggang September 16 lang. Na-delay ang census dahil sa kakulangan ng materyales na kailangan sa pagbabahay-bahay. Doon sa ating mga kasamahan na mga residente sa bawat barangay, kung sa tingin nila ay naiwan sila, ibig sabihin, tapos na yung buong area nila pero sila hindi pa na-enumerate, pwede po silang mag-inquire sa PSA Batangas. Ginagawa ang PAPSEN-CBMS tuwing Lunes hanggang Sabado kabilang ang holiday. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hati ang reaksyon ng ilang Batanggenyo sa pahayag ng isang senador na bawasan ang mga holiday sa bansa. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero noong Huwebes na pag-aaralan nila sa Senado ang pagbabawas ng mga holiday sa bansa. Marami daw kasing mga holiday na halos magkakatulad lang ang tema gaya ng Araw ng Kagitingan at Araw ng Mga Bayani. Dahil raw sa dami ng mga holiday, nababawasan ang pagiging competitive ng mga kumpanya at manggagawa. Bukod kasi sa mga national holidays at religious-related holidays, may mga holidays ding idinedeklara sa bawat lungsod at munisipyo ng kada probinsya. Hati ang reaksyon dito ng ilang Batanggenyo. Para kay Clarissa, mabawasan man daw o hindi ay ayos lang daw sa kanya. Kapag holiday daw kasi ay nasusulit niya ang oras sa kanyang pamilya. Parang sang-ayon, hindi sang-ayon. Kasi siyempre mawala ng trabaho. Pero ang nurse na si Jerome at sales lady na si Maricar, hindi pabor sa panukalang ito sa Senado. Double pay kasi ang habol nila tuwing may holiday. Sana wag bawasan ng holiday sa Pilipinas kasi bilang empleyado po, parang dagdag kita ko po yun kasi po double pay. Pag babawasan po, di pagka holiday po, di minimum lang din po sa sahod ng ani namin, ganun po. Siyempre po, pag double pay po, mas nakakagana po pumasok. Kasi pang double pay parang 2 days mo na pong pinasok pero 1 day lang pwede. Pero sa pamamagitan ng social media account ng kanyang asawa na si Heart Evangelista, muling nagbigay ng pahayag si Senator Escudero na hindi babawasan ang mga kasalukuyang holiday bagkus hindi na raw dadagdagan. Sa naunang pahayag ni Escudero, sinabi niya na hindi kailangang gawin agad sa ngayon ang panukala dahil dadaan pa sa proseso. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever o ASF.
Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity sa lalawigan ng Batangas, mas mapapadali umano ang pamamahagi ng tulong at ayuda sa mga apektadong residente at hog raisers sa buong probinsya. The province of Batangas is now under a state of calamity due to the African swine fever. Batay sa naging rekomendasyon ng Batangas PD-RRM Council nitong Sabado kaugnay ng tuloy-tuloy na paglobo ng kaso ng ASF, opisyal ng pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan ngayong araw ang mosyon para sa deklarasyon ng State of Calamity sa buong probinsya ng Batangas dahil sa epekto ng African swine fever. Kilala rin po ang ating lalawigan bilang livestock capital of the Philippines. Kaya hindi lang probinsya ng Batangas ang apektado dito, kung hindi malaking bahagi ng merkado ng bansa ay maapektuhan dahil ng African swine fever. Magagamit na natin ang ating mga pondo at iba pang mga resources para tugunan ang pangangailangan na naapektuhan ng ASF. Sa inisyal na tala ng Office of the Provincial Veterinarian Batangas, nasa humigit kumulang 13 bilyong pisong halaga na ang danyos kaugnay sa naging depopulation sa buong lalawigan ng Batangas. Sa inisyal na ulat, may 2,518 depopulated pigs na ang naitala sa lalawigan at patuloy pa raw na daragdagan hanggang sa ngayon. Hindi pa nabanggit ng OPVET kung kailan nagsimula ang bilang ng depopulation sa probinsya. Pinakahuling nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lian nito lamang Biyernes. Tuloy-tuloy po rin ang pagdami ng tama ng iisip po. Gawa po ng ngayon po, ilagagdagan na naman ang 2 barangay. Mas makakagalaw po local government at makakapaglabas po siguro na may malaking pondo para mapigilan po ang pagkalat. Panawagan ng pamunuan ng Lian Batangas sa ilan pang natitirang ASF-free barangay sa bayan. Kung sakali po namang may mga sintomas at may mga pagkamatay na po nangyayari, ay mas maganda po ipagpalap po sa opisina po ng agriculture sa barangay po nila para lalong mas makatulong sa tulad naming nagsosurveillance po sa mga barangay. Patuloy pa rin ang isinasagawang blood sampling at RT-PCR test ng Batangas OPVET at ng mga Municipal Agriculture Office sa iba pang hindi apektadong barangay at munisipalidad. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 6 na bayan at 1 lungsod sa lalawigan ng Batangas ang nakapagtatala ng positibong kaso ng ASF. Sa naging regular session kanina, nabanggit ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na wala pang katiyakan kung hanggang kailan isa sa ilalim sa state of calamity ang probinsya. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nasa 60 katawang patay matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Brazil. Samantala, nasawi ang 12 katao sa landslide sa Uganda. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Dahil sa malakas na pag-ulan, ilang bahagi ng landfill ang gumuho at natabunan nito ang ilang mga kabahayan sa lugar. Ayon sa otoridad, nagpapatuloy ang search and rescue operation kung saan 14 na katao na ang nailigtas. Samantala, naialis na sa pinangyarihan ng insidente ang mga engine ng eroplanong nag-crash malapit sa Sao Paulo sa Brazil na kumitil sa buhay ng lahat ng mahigit 60 sakay nito, ayon sa isang pahayag ng Brazilian Air Force. Sa isang video, makikita ang pagkakarga sa truck ng nagkapira-pirasong bahagi ng bumagsak na eroplano. Dadalhin ang mga ito sa headquarters ng 4th Regional Service para sa investigasyon. Patungo sa ng Sao Paulo ang eroplano mula Cascavel sa Parana State nang mag-crash ito noong Biyernes.
halos 80 kilometro sa hilagang kanluran ng Sao Paulo. Sakay nito ang 57 pasahero at 4 na crew. Karamihan sa mga pasahero, mga doktor na dadalo sa isang seminar. Palaisipan sa aviation experts kung bakit umikot-ikot ang eroplano sa pagbagsak nito. Target naman ang hepe ng Brazilian Aviation Accident Investigation Center na mai-release ang preliminary report sa pagbagsak ng eroplano sa loob ng 30 araw. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Mahalaga ang papel ng mga kabataan sa ating lipunan sapagkat sila ang bagong henerasyon na hahalili sa ating komunidad. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, sila ang pag-asa ng ating bayan. Ngayong hapon, kasama natin dito sa studio si Ginoong Nelbert Magbanwa, ang Local Youth and Development Officer ng Batangas City, para pag-usapan ng mga aktibidad ngayong pinagdiriwang ang Linggo ng Kabataan para mas mapalakas ang boses ng mga kabataan sa komunidad. Magandang hapon po, Sir Nelbert. Magandang hapon po, Sir Ace. And of course, magandang hapon din sa ating mga viewers. Sir, nahin ko na po, ano-ano po ang mga aktibidad ng Batangas City Local Youth Development Office ngayon pong ipinagdiriwang ang Linggo ng Kabataan at ano rin po ang tema nito ngayong taon? Bali, ngayong 2024 para sa pagdiriwang ng ating International Youth Day, ang tema po natin ay tinatawag nating From Clicks to Progress, Youth Pathways for Sustainable Development, na kung saan mas pinagtalakayan, mas pinagbigyang pansin ang digital na plataforma ng ating mga kabataan sapagkat dito tayo, nasa digital era na tayo. And of course, para naman sa programa ng Local Youth Development Office na sa tulong ng ating City Youth Development Council na binubuo ng 11 na youth organization sa buong lungsod ng Batangas. Kahapon po nagkaroon tayo sa ating Day 0 ng ating pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan, ay nagkaroon tayo ng 2024 Second Batangas City Youth Congress na kung saan tinuruan natin ang ating mga kabataan na gumawa ng mga proposal or mga projects, programa para sa kabataan na kung saan ito ay naglalayon ng development at kahusayan ng mga kabataan. At after ng kanilang isinagawang proposal ng mga projects nila at programs, nagkaroon tayo ng election para naman sa ating city junior officials na silang tatayo at manunungkulan bilang counterpart ng ating mga city officials sa lungsod ng Batangas simula ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes. At syempre, relate dyan, no, yung ating mga viewer na mga kabataan. Sir Nelbert, kayo po ba, nung kayo ay nasa ganitong edad, naranasan nyo rin po yung ganitong karanasan? Opo, sapagkat nung ako po ay nagsimula na maging aktibo sa aming community, sa aming komunidad, ay ako po ay naging SK chairperson ng aming barangay, taong 2018 hanggang taong 2022, na kung saan talagang yung experience ay nalubog tayo sa mga experiences ng mga parliamentary procedures, mga proposed projects natin na activities and programs, na kung saan binibigyan natin ng pansin ang kalakasan ng pagiging aktibo ng ating mga kabataan, youth empowerment and development. At yun na nga, sir, no, nabanggit nyo rin itong word na pagiging aktibo. Paano po ba maaaring maging aktibo ang mga kabataan at paano rin sila magkakaroon ng ambag sa pagbabago sa ating lipunan? Para naman sa ating mga kabataan, kung paano natin sila may hikayat na maging aktibo at magkakaroon ng ambag sa ating lipunan, ito po ay napaka-challenging na katanungan sapagkat alam naman natin na tayo po ay nasa digital world na, nasa digital era, na kung saan kapag ang ating mga kabataan ay merong wifi, merong gadgets, ay okay na sa kanila na mapirme sa loob ng kanilang bahay, ng kanilang tahanan, but then, sa pamamagitan ng ating mga youth leaders, community leaders, barangay officials, city officials, kailangan nating mag-provide ng mga opportunities, ng mga programa, proyekto na magpapalabas sa kanilang mga talento, sa kanilang mga skills. Gaya na lamang ngayong pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan, yung mga programa natin ay magde-develop, mag-e-enhance sa kanilang skills. Sir, bukod po dito sa mga aktibidad na inyong nabanggit, meron po bang specific na activity para naman mapagtuunan yung pagpapalakas ng boses sa mga kabataan sa mga komunidad? Ayan, napakagandang katanungan po niya sapagkat ito po ngayon ay timely. Bukod po sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan, tayo po ay patuloy na nagtatatag. Sa katunayan po, meron tayong bagong tatag na organisasyon sa bawat barangay natin. Meron po tayong federation na tinatawag nating Samahan ng Aktibong Kabataan tungo sa mga oportunidad or SACTO, Federation of Batangas City, na kung saan
meron tayong mga sakto officers sa kani-kanilang barangay. So bukod po sa mga SK officials natin na mandated ng ating batas, nagkaroon tayo ng inisyatibo sa tulong ng ating lokal na pamahalaang lungsod na maitatag at ma-establish ang ating mga sakto sa bawat barangay. Sa katunayan po, out of 105 barangays, nakabuo na po tayo ng 54 barangays na kung saan meron tayong mga chapters ng sakto chapters ng bawat barangay. And of course, aside from mag-build or mag-establish ng bagong organisasyon para mas mapalakas yung kanilang partisipasyon, meron din tayong mga programa na kung saan hinihingi natin, nagpapatawag tayo ng assembly sa mga kabataan sa bawat barangay, sa bawat community na dinadaluhan natin. Sir Nelbert, although gusto ko pang habaan yung ating malalim na talakayan, medyo limitado po yung ating oras. Kaya naman, panghuli na po ang inyo pong mensahe sa ating mga kabataang Batanggenyo. Ngayon nga ipinagdiriwang ang Linggo ng mga Kabataan. Para sa ating mga kabataang panalo sa lungsod ng Batangas, isang pagbati ng Happy International Youth Day sa ating lahat. Ngayong araw po ay nagdiriwang tayo ng International Youth Day at kasabay po ng pagdiriwang natin ay yung mga gawain natin na magpapalakas sa inyong development para sa inyong community at sa buong lungsod ng Batangas. Para sa lahat ng mga kabataan sa lungsod ng Batangas, nandito po ang tanggapan ng Local Youth Development Office, ang ating LGU, para makinig, para po kayo ay isama sa mga programang pangkabataan. Kaya po, mabuhay po ang lungsod ng Batangas. Ipapanalo po natin ang mga kabataan sa ating lungsod. Maraming salamat po, Sir Nelbert Magbanwa, ang Local Youth Development Officer ng Batangas City. Alae! 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 Depende kung ilang taon ang bata. Pag medyo bata, di wag na lang muna. Kapag okay na at responsible na ang bata, so pwede na siguro. Depende kung gagamit. Kung tungkol dun sa kanilang klase o yung mga tinuturo, okay lang. Pero kung yung hindi naman, ay hindi pwede. Dahil pang-abala yun. Opo, mas maganda po yun. Kasi para po hindi masira ang focus ng estudyante sa, sa pag-aaral nila at sa mga leksyon. Kami pong mga college, parang need na need po yun kasi po sa mga thesis po. Kasi po minsan may mga parts po ng ibang thesis po na kailangan po sa room po mismo gawin. So, need na need po talaga ang cellphone. Opo, dapat ipagbawal ang cellphone sa paggamit sa loob ng paaralan kasi paano matututo ang mga bata? Dapat ipagbabawal talaga ang cellphone. Yes, bawal kasi nasa school hindi naman kailangan ng cellphone eh. Cellphone sa bahay lang kung may mga assignment. Kasi nakakastorbo yun. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nahuli kam ang pagtagilid ng isang jeepney sa bahagi ng Burol, Main sa Dasmariñas City sa Cavite. Sinubukan ng tumagilid na jeep na mag-overtake pero wala ng espasyo sa daan kaya sumalpok ito sa isang kotse at isa pang jeep. Wala namang nasaktan sa mga pasahero ng dalawang nasalpok na sasakyan. Tumulong ang ilang pedestrian at motorista para makalabas sa mga pasahero mula sa tumagilid na jeep. Isang pasahero ang binigyan ng paunang lunas sa mga otoridad. Inaalam pa kung ano ang pananagutan ng jeepney driver sa insidente. Mga kapuso, southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Umiiral yan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, wala pa namang epekto sa bansa ang binabantayang low pressure area na huling namataan 1,375 kilometers
east ng extreme northern Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Di pa rin inaalis ang tsansang maging bagyo ito at kung sakali na sa loob ng par mabuo, tatawagin niyang bagyong Dindo. Kaya patuloy pong umantabay sa updates. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, maliban na lang sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Palawan na makakaranas ng katamtamang pag-ulan. May kalat-kalat din na pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Good news mga kapuso, para sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na sa mga residente ng San Juan, Batangas, magkakaroon po ng job fair ang Peso San Juan sa darating na August 15, 2024. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Aabot sa mahigit 6,000 job vacancies ang iaalok mula sa 19 na kumpanya. Isasagawa yan sa Municipal Gymnasium sa Barangay Poblasyon. Huwag kalimutang dalhin ang updated resume at ballpen. Wagi bilang Best Actress sa Cinemalaya 2024 si primetime queen Marian Rivera sa pinagbibidahan niyang balota. Samantala, excited na ang Barda fans sa muling pagkikita ng mga karakter ni Barbie Forteza at David Licauco sa Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Isang napakagandang birthday gift kung ituring ni Marian Rivera ang kanyang Best Actress Award sa pagganap bilang Teacher Emmy sa balota ng Cinemalaya Film 2024. Bago pa ang kanyang 48th birthday ngayong araw, natanggap na niya kahapon ang kanyang award at nagpasalamat sa mga bumubuo ng balota. Sa kauna-unahang pagkakataon naman sa Cinemalaya ay dalawa silang itinanghal na Best Actress si Gabby Padilla ng pelikulang Kono Basyo. Proud naman ang kanyang asawang si Dingdong Dantes na nag-post ng larawan ni Marian pagkatapos ng kanyang acceptance speech. Ngayong malalaki na ang mga karakter ni Alden Richards, Sanya Lopez, Barbie Forteza at David Licauco sa Pulang Araw. Muling magbabalik sa Pilipinas si Hiroshi Tanaka na papel ni David at muli silang magkikita ni Adelina na papel ni Barbie. Kinikilig at excited na ang Barda fans na mapanood muli ang kanilang love team. Hindi na rin sila makapag-antay na mapanood ito sa TV na nauna nang napanood naman sa Netflix. Subaybayan ang pagkikita ni Hiroshi at Adelina sa Pulang Araw pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Martes, August 13, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Alitagtag, Talisay, San Luis at Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at iba pang pagawain. Alae! 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 Hindi po. Nakakatulong po to sa mga estudyante for pag po ng mga nagsa-search po sila about doon po sa mga topic. Yes po. Parang mas magpo-focus po kasi yung estudyante sa lesson na dinidiscuss ng teacher kapag wala po tayong distraction tulad ng gadgets. Di po. Bakit? Dahil nakakatulong din naman po to sa mga estudyante kapag po di nila masyado naintindihan yung topic. Pwede naman po nila yun i-search sa Google para po makahanap sila ng more information about dun. Hindi po. Gawa po kasi ng, siyempre po, minsan, pag mga emergency po, kailangan po natin yun. Parang may dalawang side kasi yun eh. Kasi kung purpose, pang educational purpose, pwede. Pero kung sabi na naglilibang lang yung bata sa loob ng bawal, parang hindi mo masagot ng diretsyo na pagbawal. Kasi kung for educational, pabor sa bata. Pero kung dadalhin lang ng bata para maglaro, bawal. Parang wala siyang specific na sagot kung pabor o hindi. Hindi naman po sa ipinagbabawal yung paggamit ng cellphone. Pwede naman pong may time na gumamit tayo ng cellphone in case po na may paggagamitan po tayo sa ating mga subject po. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.